Ulit, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Balikuta na naman tayo. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Congressman Pulong. Bumuelta po dito sa pagbanat ni Abante sa kanyang kapatid na si Mayor Baste o Vice Mayor Baste dahil po sa walang katapusan na tumbira nila. For the first time po ay sumagot itong si Pulong. Dati kasi hindi sumasagot si Pulong dito sa walang katapusan nilang akusasyon na malaking pondo, no? Ngayon po, bumuelta po si Congressman Pulong. Ang sabi niya po ay dapat ka bang tawaging congressman, hindi ka naman nanalo. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong balita, no? Marami po silang ginagawa na pagtatangka po. Maski nga po yung lintik na anong tawag natin dyan? Lifestyle check. Alam po natin yan, no? Yan po ay yung ginagawa po ni BBM na pantabo na naman dito sa issue ng flood control. Tama naman na tignan yung mga personalidad na yan na may kaugnayan po dito sa gobyerno kung paano po yung lifestyle nila. Pero unahin pa rin yung mga involved dyan sa flood control. Di ba? Walang problema. Katulad ngayon, pinapakita yung ko. Anak yata yan. Hindi ko alam yung Claudine ko ba. Kasi ngayon ko lang nakita, Claudine ko na bugbog dito. Panay Claudine ko. Tapos sinisingit nila kay Claudine ko tong si Kitty. Una po, wala pong kinalaman si Kitty sa flood control. Wag nyo na kami, mga style nyo yan. Alam po ninyo, lahat ng style ninyo, papunta po yan ng diversion po sa tunay na issue. Ang tunay na issue po, nalantad ang grabing pagnanakaw, no? Nalantad yung grabing pagnanakaw. Salin, alam niyo po, kung salin po ang pag-uusapan, ang salin po, non-issue po yan. Pwede nyo naman nilang hindi ilagay sa salin, eh. Mga kapatid, dito lang po tayo, focus lang tayo, no? Nalantad po yung mga pandurugas nila. Dito po, trilyon po. Yung sinasabi, bakit daw hindi sinisita si Digong samantalang meron din flood control. Trilyon po ang flood control ni Marcos. Natumbasan na po ng first 3 years ni Marcos yung 12 years ng Aquino at Duterte. Mas malaki pa yung pondo sa flood control ng 3 taon ni Marcos kaysa sa 12 years ni Pangulong Duterte. Bibigyan lang kayo ng perspective. Nililito lang po kayo niyan. Back to the issue lang tayo lagi. Flood control. Ano po sabi ni Baste? Palabas lang yan lahat. Pag walang nakulong, palabas lang yan lahat. Totoo naman. May nakulong na po ba? Meron pong nakulong. District engineer. Nakulong ba dahil sa flood control? Hindi po. Dahil sa panunuhol. Ano po pagkakaiba? Buti nga nakakulong Badong. Laya na po ngayon. Bakit lumaya na Badong? Kaisa-isa nakulong, laya na. Nagpiyansa po ng 60,000 pesos. Ganun lang po kaliit yung nakasuhan. No? Pampiyansa lang po ng 60,000 pesos. Laya na po. Yun lang po ang tanging nakasuhan. Pero po yung mga economic sabotage na sinasabi ni President Marcos, yung pong sinasabi na ghost project na pwede pong sampahan niya ng walang no bail. No bail na mga kaso katulad ng plunder. Thank you very much muna kay Stephanie Twin na nagbigay sa atin ng pangkape. Yan. Gawin muna natin siyang moderator. Moderator na pala. Stephanie Twin, thank you very much. Okay. Hindi po kinakasuhan ng yung mga malalaki. At
Kasuhan man yung district engineer, ang kinaso lang po, bribery. Hindi ba involved yan sa, pinakita mo na Congressman Leandro Libiste, tuwan-tuwa pa naman kami sa'yo na nilalantad mo. Sa tingin mo, walang kinalaman yung district engineer dyan? Hindi mo siya kasuhan doon na sa flood control. Bakit ang kaso mo lang sa kanya yung bribery? Kaya may piyansa na 60,000. Kasuhan nyo ng plunder. Di po ba? Ganyan ang buhay. Ngayon, sino matatakot? Tuloy-tuloy lang po yan. May kaisa-isang kinasuhan, bribery, 60,000 lang po, laya na. 60,000 lang. Nag-bribe nga ng 3 million at ang alok pa nitong engineer na to, 10%. Nangangahulugan kung 3.5 billion, 10%, 350 billion. Nag-aalok ng 350 billion. Laya na ngayon dahil nag-bail ng 60,000. Di ba? Wala na pong lalaki pa rito. Alam natin na may mas malalaki pa kasi sino ba sa tingin nyo mga kontraktor ng mga farm to market road? Sino ba sa tingin nyo mga kontraktor pa ng ibang pagawain? Yung mga kontraktor din yan, kung ibig nyo sabihin ng kasunduan o sa flood control lang tayo mag-under the table Sa flood control lang kami may cut pero sa iba tapat tayo kung sila pa rin yung kontraktor, at eto pa rin yung mga congressman na inakusahan ni Leandro, Congressman Libiste. Hinalimbawa niya yung congressman dati na si Buhain. May kaso na ba? Kaya tama po si Baste. Hanggat walang nakakasuhan, ito ay palabas lang, pampapogi lang. Gusto ng bitawan ngayon Papalitan na naman. Lifestyle check na naman. Alam nyo po ang mangyayari, babahain niya ng mga kamag-anak na mga mamahaling relo. Matagal na nating alam na may mga mamahaling relo yung mga yan may nakasuhan ba? Si Kimbo na lang, napakita na lahat ng magagandang bag niya, mamahaling bag. Nakasuhan ba si Kimbo? Wala po yan, lifestyle check, manggagalit lang po. Ganyan pala yan. Ang dami palang mansion yan. Ang dami palang si Diskaya ba may kaso na? Yung lifestyle check po na yan, pampagalit lang po yan. O kung nagalit tayo, anong mangyayari? Wala lang, galit lang kayo. Gusto lang naman namin kayong galitin Tuwing nagagalit kayo, nalalayo kayo sa issue. Di ba? Magagalit na kayo ngayon sa mga kamag-anak. Hindi naman makakasuhan. May mansyon, may magagandang bag, nag-aaral, umiikot sa iba't ibang bansa, pinagmamalaki. Ngayon? May kaso ba? Wala. Magagalit lang tayo. Pero yan ang pag-uusapan. Saan-saan ba nagpuntang bansa? Grabe pala, grabe. Ganun lang tayo hanggang, grabe. Hindi po tayo dapat pumayag na hanggang grabe lang tayo. Ano ba lifestyle check? Matagal na natin sila na lifestyle check, di ba? Yung mga, anong tawag natin sa mga bagito? Yung mga bagitong congressman kuno. Yung mga young guns na congressman. Pinakita na yung mga relo nila, mamahalin lahat. May nakasuhan ba? Ipapakita mga mansion yan. May magkakaso ba? Pag wala nakasuhan, walang napakulong, palabas lang lahat yan. Dinadagdagan lang nila yung palabas. Ano ba bang hindi natin alam? Ayun ngang may 40 umamin. Pinagmalaki pa kay Julius Babaw. Julius Lalim. Ngayon, natutuklasan natin itong mga media na to. Kaya pala, hindi kinocover yung mga Duterte. Kaya pala, walang pakialam sa mga katiwalian. Alam na natin ngayon.
na yung mga media man na to, ay nababayaran. Tanong, may natanggal na ba? Arnold Flavio, ikaw ba ang ahente niyan? Bakit pinagtatanggol mo yung mga medyang bayaran? Ahente ka ba, Arnold? Arnold Flavio. Ahente ka ba? Ikaw ba yung may porsyento? Halatang halata, oh. Hindi nga nila masampahan ng kaso si Biko, eh. Dahil, pucha, wala ba intelligence yan? Magkakasabwat kayo lahat. Eto na naman, alam na namin yan, painitin nyo na naman hanggang makalimutan na naman to. O, di ba, lahat kayo galit na galit, pati kayong media. Lahat kayo, di ba? Galit na galit, pati yung media sa online sugal. Ngayon, may nagagalit pa ba sa online sugal? Wala na, kasi nakatutok na yung mga Duterte vlogger sa flood control, eh. Hanggat dinadala lang ng mga Duterte vloggers yan. Hanggat dala lang namin. Kasi, anytime naman, kahit galit ngayon yung media sa, kunwari, gigil na gigil. Mga politiko, galit na galit sa online sugal. Ang dami na nasirang buhay. May mga sinasabi pa, asan na ngayon? May follow-up ba? Kasi hindi na nakatutok. Binabalita pa ba yan ng mga Duterte vloggers? Okay na tayo riyan. Lusot na tayo. Ano ba mainit nila ngayon? Flood control. Mag-introduce tayo ng bagong ikagagalit. Lifestyle check. Magagalit talaga mga tao. Ang tanong, may nakulong ba ron sa online gaming? Wala. May nakulong ba riyan sa flood control? Wala. Meron. Panunuhol. Laya na. 60,000 lang, eh. Lahat yan, gumagawa sila ng paraan para ilihis. Pag may pagkakataon na banatan yung mga Duterte, babanatan nila. Yan si Kitty na naman, binabanatan sa lifestyle check. Ano kinalaman sa flood control ni Kitty? Puta, ilan ba namatay na sa baha? Yan, marami na mamatay. Sangkatutak ang pera. Hindi po tayo against sa lifestyle check. Hindi po tayo against dyan. No? Hindi tayo against dyan. Pero pwede ba magpakulong muna kayo? Pumupunta pa sa lugar, eh. Eto, galit ako. Kaya dahil sa galit ko, lifestyle check naman tayo para may panibagong magagalit. Magalit na naman ako sa mga politiko ko na mayayaman. Galit na galit ako rito. Ano gagawin natin? Mr. President, ano gagawin natin? Galit na kayo. Wala. Basta galit na ako. Yun na yun. Todo na yun. Todo na yun. Yun na yung gagawin nyo. Nagalit lang kayo. Bihira ako magalit. Wala man lang utos na ipakulong yung kontraktor. O tsaka yung kasabwat niya na pumirma na completed. Huwag na yung sa iba. Huwag na yung sa 5,499. Doon na lang sa isa. Sa isa na lang. Siguro naman hindi tatanggi. Makakapagtayo ba yan kagad? Yung kung saan kayo nagsabi na galit na kayo, na kaysa yodang di kayo mukhang kagigising nyo lang nung panahon na yun. Sa galit, napasugod kayo. Tuwan-tuwa mga tao, yan, galit na si President. Ano kaya gagawin? Wala lang. Ano na uli? Lifestyle check naman. Lifestyle check naman. Ipasok nyo na yung issue kay Tore. Pucha, Tore naman tayo. Hoy, kawawa naman si Tore. Ang tapat-tapat niya, tapos tatanggalin lang. Hindi nyo na po malilis. Ang lagi namin tanong,
Sige, gusto nyo mag-lifestyle? Sino na po ang nakakulong na kontraktor o kasabwat ng kontraktor sa mga ghost project? Wala. Pag-usapan natin si Torre. Naku, sikat yan si Torre. Magagalit yung mga ano niyan. Yan. Tapos gawin nating hulugan. I-announce natin ngayon, i-announce natin ngayong araw na tinanggal sa pwesto. Pag-iisipan nila, bakit tinanggal? Kinabukasan, sasabihin natin na si Torre, meron siyang maglalabas siya ng pero abangan nyo ang ilalabas. Abangan naman. Makakalimutan ba namin? Hindi. May nakulong ba? Niloloko nyo kami. Palabas lang lahat. No? Palabas lang lahat. Okay. Katulad po nito, may bago na naman. Ito tignan nyo, gusto nila yan eh. Gusto po nila yan. Sabi po, ito Department, ito po bagong balita ng mga media. Alam nyo na yung media, no? Hindi na natin ulit-ulitin. May bayad ba kayo? The Department of Interior and Local Government denied allegations that former Top Cop Police General Nicolas Torre was removed from his post after he rejected a supposed gun purchase proposal of Secretary John Vic Remulla. There are allegations that the recent reorganization in PNP was due to General Nicolas Torre's refusal to carry out the supposed instruction of Secretary. This claim is false. Tignan nyo. Labas tayo ng statement. Pabulaanan natin na kaya tinanggal si Torre dahil siya ay tutol sa gustong bilhin ni Remulla na baril para magalit yung mga kasi pero unahan na natin, pabulaanan na natin. Pabulaanan? May kumakalat bang balita? Hindi nga namin nabalitaan yan eh. Nabalitaan nyo ba? Na gustong bumili ng baril ni Remulla, tumanggi si Torre. Kaya siya tinanggal dahil, may script kayo araw-araw tungkol kay Torre? Okay na yan. Alam na namin na tanggal na. Ang tanong uli, may nakulong na ba? Akala nyo, sasakyan na naman namin yan? Sakayan natin to. Imbestigahan natin to. May balak palang bilhin na baril. Ngayon kung may balak bilhin na baril, talaga namang dapat bumili ng baril ng mga pulis. Next, balik na tayo sa totoong topic. Pinabulaanan nyo, bakit may kumalat bang balita? Wala namang kumakalat na balita. Kababalita nyo lang, pinabulaanan nyo rin. Parang yung lang yan. Naalala nyo yung binalita nila si Gibo. Meron daw passport sa ibang bansa. Ngayon? Next na. Balik na ulit tayo. Kung sana namatay yung issue na yun, di ba? Yung kay Gibo na may ibang nationality. Walang epekto. Bakit? Hindi naman sikat si Gibo. Wala kaming Wala kaming pakialam. Ano ba pakialam namin kay Gibo kung siya ay citizen ng kung anong bansa? Pero yan pong mga ginagawa nila na yan, alam po natin yung purpose niyan. 'Di ba? Divert. Kala nila, si John Vic pala, balak palang bumili ng baril. Kaya pala to si Torre, kaya pala tinanggal dahil tumanggi. Hindi po namin nabalitaan at wala kaming pakialam. Ang tanong namin, may nakulong na ba? Diyan sa mga ghost project, may nakulong na ba? Wala pa hanggang ngayon. Yung kaisa-isa nakulong laya na. Panay kayo palabas. Ang gusto namin, may makulong dahil pera ng taong bayan ang ginastos dyan. Hindi namin kilala kung sino yung dapat makulong. Wala naman kami intelligence fund eh.
may intelligence fund, may confidential fund, billion-billion. Hindi alam kung sino. Hindi alam kung sino yung mga mastermind. Sinabi na nga nung dating PACC chairman, no? Si Greco Bellica, kung sino yung mastermind. Ang mastermind, mga congressmen. Eto, kaya nakalaya kagad, bagmen lang to eh. District engineer. Napag-utusan lang. Napag-utusan lang siya na alokin yung congressman ng 10%. Paano yung mga tumatanggap ng 10%? Wala lang. Kaya mga kapatid, buti na lang, mabuti na lang nariyan si Marcoleta. Sa September, kala nyo matataka. Yan ang pinakamalaki nyong pagkakamali. Yung kaalyado nyo riyan, binigay kay Marcoleta. Ano sabi ni Marcoleta? Si Grijaldo po, nakalaya na po. Hindi po siya pwedeng makulong doon dahil contempt lang po siya. Wala naman siyang kaso eh. Si Colonel Grijaldo po, pagkatapos po ng 19th Congress, laya na po siya. Ang kapangyarihan po ng contempt hanggang sa kapangyarihan lang po ng 19th Congress. Maraming salamat sa... Sabi na, hindi ako nagkamali sa paghanga dito kay Nadine Lustre. Naglabas na sa loobin si Nadine Lustre sa umano'y katiwalian sa flood control projects ayon sa actress. Nakakagalit na napupunta sa pansariling interes ng publiko habang maraming Pilipino ang nawawalan ng tahanan dahil sa baha. Yan po mga kapatid. Yan ang mga celebrity may concern. Maganda na. Kabayo. Pucha, di ba may concern ka, kabayo? Mahilig ka makialam sa politika, di ba? Jet ski pa rin ang concern mo. ICC ka pa rin. Bakit tahimik ka sa flood control, Oyabak? Ha? Oyabak, bayaran ka rin ba? Ay, oo nga pala. Yung ano nga, bayaran ka rin ba, Oyabak? Sa bagay, ano ba naman yan? Yan ba, akusahan mo pa? Ano nga yan, endorser nga na sugal yan eh. Di ba, Oyabak? Wala po akong pakialam kahit kakamping yan. No? Kahit po kakamping, basta nagsalita ng laban sa flood control, okay yan. Tayo ba tumitingin? Kung Duterte lang po ang gusto natin, bakit tayo mahanga kay Marcoleta? Hindi naman Duterte si Marcoleta. Bakit tayo mahanga kay Vico Soto? Hindi naman Duterte si Vico Soto. Ang Duterte po, may prinsipyo, may pinaniniwalaan. Kung yung tao yung isang politiko ay maganda naman yung mga sinasabi, bakit nyo naman babanatan? Hindi nga natin binanatan niya si Bam Aquino dahil hindi naman tayo binabanatan noon. Yung pala, pagkatapos na nanalo, banat agad sa mga Duterte, no? Traidor talaga mga Aquino eh. Di ba, Bam, no? Hindi muna, di ba? Ang galing na sinasabi niya. Wala tayo dyan. Walang usapin ng mga nung nanalo. Pucha. Pag nagsalita ba ng palpak yan sila Vico Soto, sila Mayor Magalong, hindi natin babanatan. Babanatan din natin lahat yan. Natutuwa tayo kasi wala na ngang celebrity na na kumakampi sa atin eh. Kaya nakakatuwa po yan. Mr. President, ang tagal na. Ilang buwan na ba? May isang buwan na ba? Buhat nung nagpakulo siya. Kasi ganyan din siya noon eh. Natatandaan nyo?
nung in-announce niya yung 5,500, 2024, 2023 na SONA. 'Di ba? 2023 ba o 2024? Hindi ko na matandaan eh. Tapos, pinak-check siya ng kalikasan. Bumaha. O ano nangyari? Nagtuturo lang siya. Tapos may iba ng issue. Hindi na po yan masusunod dahil hindi po namin tatantanan to. Sino ang nakulong? Sino na ang nakulong? Pag wala po nakulong ayon kay Baste, lahat po yan ay palabas lang. At dahil sa sinabi ni Baste yan, yung attack dog nila na si Abante, lahat po ng mga umaatake sa flood control, siya taga-atake. Bakit po? Attack dog eh. Ilalagay ka ba sa pwesto? Ikaw lang. Sige. Dahil po dyan, sabi po ni asikasuhin mo muna yung flood control nyo sa Davao. Ang laki ng pondo. Alam po ninyo, matagal na tayong sumasagot dyan na pumunta kayo ng Davao. Di ba? Totoo yun. Ako po, nakarating po ako sa Davao City. Ikinumpara nyo, ang layo ng comparison nyo, no? Ang Maynila po, lumiko ka lang ng kalye, pasensya na kasi nalobat ako eh. Lumiko ka lang ng kalye, ibang distrito na. Yung pong Davao City, pinakamalaking land area po. Sa land area, pinakamalaki po land area na city sa buong Pilipinas. Hindi nyo po pwedeng ikumpara yung ginagastos ninyo dito po sa Davao City. At lalong hindi nyo po pwedeng ikumpara kung gaano kalalaki yung mga infrastructure project. Doon po sa Davao, nakita ko po, gumagawa ng bypass JICA, binubutas yung bundok para magkaroon ng tunnel doon. Ang labas doon, palabas na ng ibang lugar. Bakit ko po sinasabi to? Natural, malaking syudad, maraming infrastructure, malaki po ang pondo. Kasi lagi nilang inaano yan eh. Ngayon, ito hamon ni Pulong. Pinapa-open niya sa lahat ng district engineer, lahat ng regional director, lahat ng pondo na pumasok sa Davao, bigyan ng kopya si Abante. Para si Abante na mismo ang sumilip. O yan, pwede ka na kumuha, Abante. Inopen. Yung iba ba open? Ikaw ba, distrito mo open? Ang pinag-uusapan ni Abante rito, na flood control ang pinag-uusapan natin 2025, ang pinag-uusapan ni Abante, yung pondo pa rin ni Pulong from 2020 to 2022 ng distrito ni Pulong. Walang tinatago. Isa pa, walang ghost project. Isa pa, walang nasirang proyekto dahil hindi tinipid. Nakita ko yan. Ano rin ba yan? Endorser din si Nadine. O di okay, nakabawi siya. Endorser na sugal, tapos ngayon galit sa flood control. Okay yan. 1-1 lang. Ang naka-in favor sa kanya, yung kanyang ganda. Yan po pinakamagandang artista. Di ba, si Nadine? Sa totoo lang po, paitimin niyo po. Yung sinasabi niyo magaganda, paitimin niyo ng konti. Ewan ko kung maganda pa rin tingnan.
Mga Pilipino kasi bias tayo sa magaganda eh. Okay. Eto lang, no? Eto lang yung sinasabi sa'yo, Abante. Butata ka ngayon. Open sa'yo. In fact, bibigyan ka. Humingi ka lang. Open lahat. Kahit sino raw sa Davao, pwedeng kumuha. Siguro, magbabayad kayo ng Xerox. Ako po, saksi ako eh. Nakita ko po. Wala po ako nakitang ganyang kalalaking proyekto sa Maynila. 6 ang distrito nyo, 6 ang congressman. Wala akong nakita na ganyang kalalaking proyekto. Kaya hindi nyo pwede kumpara. Pero bilyon-bilyon din ang budget nyo. May issue ba sa Davao? Wala. Bakit? Ang pinag-uusapan natin ngayon, mula 2022, lumaki ng lumobo ng gusto yung flood control budget. Yung flood control project, panahon ni BBM, lumobo. Sabi nga sa inyo, first 3 years ni BBM, dinaig niya yung flood control ni Pinoy at saka ni Duterte combined 12 years. Daig ha, daig. Ibig sabihin, mas malaki pa pondo niya kaysa sa 12 years nila Duterte at Pinoy. Ganon kalala to. Hindi, tagasagot siya eh. Tagasagot siya, binanata niya si Magalong. Ngayon, binanata niya si Baste. Hindi na ubre yan, Abante. Yung nagawa nyo noong 19th Congress, subukan yung ibalik na imbestigahan uli si BP Sara. Wala na po eh. Yung kabuuang budget ni BP Sara na binabato ninyo sa kanya, yung lahat ng confidential fund, lahat lahat ng confidential fund, ipagpalagay nyo na binulsa yan ni BP Sara. Wala pa yan sa isang araw. Kalahating araw lang po yan ng flood control project. 3 years na kayo. 3 years na mahigit eh. Kalahating araw lang yung inisyu nyo kay BP Sara. Paano nyo ibabalik? Sa mga Duterte ulit. Maraming bag si Kitty Duterte. Modelo yun eh. Tangengot pala kayo eh. Alam nyo ba yung modelo kung paano kumikita? Kayo ba modelo? Putang, tignan nyo nga mga itsura nyo. Kung may magmumodelo sa inyo, wala kayong pakialam dun. Modelo yung bata. Asawa nga ni Chis eh. Model-modela. Hindi. Saan ba modelo yung asawa ni Chis? Malakas po. Kumita yung mga modelo. Ano connection ng flood control sa mga bag ni Kitty? Pucha. Wala namang kinalaman sa flood control eh. Flood control lang sagutin nyo eh, dahil yan yung binabato sa inyo. Wala kayong pakialam kung kumikita yung bata. Bata pa lang kumikita na, masama ba? Sinong modelong walang kakayang bumili ng bag? Ayan ba yung lifestyle na sinasabi nyo? Ano yung ninakaw ni Kitty? Kung ano-ano lang. Wala kayong pakialam. Ayan, alam na natin yan. Ganyan po lagpak niyan eh. Lifestyle check. Papakita, ito mga bahay ni Pulong, ito bahay ni, ito relo ni wala namang katuturan. Wala na naniniwala sa inyo. Duterte na naman yan. Duterte, nanungkulan sila hanggang 2022. Ngayon ang pinag-uusapan, malalaki budget, walang nakikitang proyekto. In fairness kala Duterte, ano pinatayo ni Duterte na bumagsak na?
Wala pa. Kayo, kaisa-isang tulay na inaugurate, bagsak agad. Anong gagawin ngayon? Di isisi sa Duterte. Yung mga alimuum naman, Duterte nga yan kasi nadaanan niya si Duterte. Ba't mo pinadaanan? Oy, mag-likes po tayo. Bakit nyo pinadaanan kung palpak? Pero yun mula kay Pinoy, ginagawa yan. Sa kanya natapos, sa kanya pinadaanan, tapos nung bumagsak, si Duterte may kasalanan. Hindi na ngayon. Hindi na yan totoo ngayon. May nakulong na ang tanong ng mga tao, lagi nyong itatanong kahit sino pong issue, kung ano pong issue, okay yan. Sino ba tututol sa lifestyle check? Wala pong tututol dyan. Di unahin nyo po yung Diskaya. 40 na mamahaling sasakyan. Umaamin na yumaman dahil sa DPWH. Magkwentahan kayo, magkano ba dapat itubo ng isang kontraktor sa isang kontrata? Tapos kwentahin nyo yung pinagmalaking 40 na personal pa lang, personal pa lang. Kailangan pong lumaya ng engineer kasi baka marami pang ikanta. Pag hindi na palaya yung engineer. Okay. Una, walang ghost project, sabi ni Pulong. Balik tayo rito kay Pulong. Kaya yung wag nyo na pong bilhin yan. Yung hulugan pong issue kay Torre, wag nyo na pong bilhin yan. Ang tanong nyo lang, sige, tanggal na si Torre, sino na nakulong? Okay. Ito po sagot ni Pulong, wala pong ghost project sa kanyang distrito. Ikalawa, bukod sa walang ghost project, wala pa rin pong bumabagsak. Wala pa rin pong bumabagsak na infrastrukturang pinatayo sa kanila. Pero ito buwelta ni Congressman. Ikaw naman, dapat ka bang tawaging Congressman? Dapat bang tawaging Congressman ang hindi naman nanalo sa boto ng kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat itawag sa kanya, hindi Congressman. Kaya magmula ngayon, pastor na lang tawag namin. Anong ginagawa niyo sa Kongreso, pastor? Magdadasal kayo lagi. Kayo taga-dasal. At alam ko na sobrang busog kayo ng Makabayan Black para sa inyong talent fee bilang mga tuta ng inyong amo sa Kongreso. Tuta ka pala Nakita niyo yung Makabayan Black kung kumikibo ba? Percy, asa na yung ingay mo? Pati Supreme Court, binabanatan mo, Percy. Ngayon, tahimik kayo sa flood control. Buti pa si cutie na dinlustre. Oyabak. 'Di ba mahilig ka magsalita sa mga sa mga social issues? Nagsalita na ba yan si Oyabak? Tungkol dito, wag pa rin kayong kumain sa McDonald's. Dahil mahilig, ang endorser nila ay mga salaula. Pastor na lang ang tawag sa'yo ngayon. Hindi ka naman talaga congressman. Yan. Gusto mo talagang maliwanagan? Gusto mo ikaw pa magpaliwanag kung saan napunta? Kuha ka lang. Inopen na para sa'yo. Eto na pala
Sabi po ni Paulo Duterte, let me be clear, every project allocated to my district has been properly implemented and completed. If Abante wants the figures, I am directing the DPWH district and regional offices to release to him the official data and amounts. Any Dabawenyo can request project data from DPWH. Our projects are transparent and our records are open. Don't drag my brother into your grandstanding. Walang ghost project dito, walang bumabagsak na flood control project. Kung may bahaman, humuhupa agad. Hindi kagaya ng swimming pool sa lugar nyo. Ano ka ngayon, Abante? Ano pa isasagot mo dyan? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayo